Mga katanaw, magandang araw po sa inyo. Nandito po tayo sa Paradise Farm ngayon. Araw po linggo, pizza 3 ng September. Malapit na po ang Disyembre. Nandito na po tayo sa buwan ng September. Ating pupuntahan si... May kasama po ako dito na trabahador, si Harry Oksud. Puntahan po natin, tatanong po natin sa kanya tungkol sa kanyang ina. Kasi nag-iisang anak lang ito. Nag-iisang anak, yung kanyang ina nandoon sa Paranaque ngayon kasi may sakit. Tapos siya naman nandito na nabahuan sa farm dito sa Paradise Farm. Ngayon, nag-aalala siya kasi may sakit nga ang kanyang ina, ay edad 80 na ba mahigit o 90. Tatanong natin mamaya kung ilang taon na ito. Tayo po, ating puntahan po si Harry Boy. Nandito na po tayo. Dito po tayo. Ito po si Harry, yung kasamahan kong trabaho na sinasabi ko sa inyo kanina. Ay hindi ko inabot kanina. Nung ako'y lumabas sa kubo ko, nakauwi na rin siya doon sa kubo niya. Sa susundan ko, ay mahirapan naman ako kasi malabo ang mata ko eh. Itatanong ko lang naman sa iyo yung iyong ina, kung ilang taon na ba yung ina mo? 75. 75. 75. Ang ano ko kasi, expect ko mga 80 hanggang 90. Hindi, 72 yun. Pero nung wala na siyang asawa, no? May pangalawang asawa siya ngayon, ano? Meron ako. Mayroon. May Ang kinakasama. kanyang asawa, may mga anak din. Meron. Pero sa nanay mo, ikaw lang ang may anak talaga. Oo, ako naman talaga. Hindi ibig sabihin yung mga anak mong yung sa iyong amain hindi na pinakailaman yung sila yung ina sa ama mo, yung amain mo. Yun ang pagkarinig ko. Kasi sa akin talaga wala naman akong ano talaga kung yun ba talaga yung ano. Ito, masasakin lang naman. Papapayo ko lang kasi sa mga ganyan. Kahit na anong klase, kahit anong edad na ng magulang nyo, huwag nyo papabayaan. Yung matanda na yan eh. Kasi sila na yung mabata pa yun, nabata pa tayo eh. Sila na nagtaguyod eh. Nagtaguyod talaga, nag-alaga sa atin. Nag-alaga sa atin nung Dapat, malaki na tayo. Dapat talaga hindi man lang hayaan, ano? Hayaan. Pagka yung ganyan ng edad na hindi na wala nang kaya magtrabaho. Ano? Yun naman ang gusto naman ng sukli ng bawat magulang ni. Yung suklian yung ano nila eh. Aruga lang talaga kailangan. Huwag pabayaan. Kasi siyempre matanda na yan. Ang hindi natin alam isip ng tao, ang bawat magulang, mga lolo na siyempre masama loob niyan. Kasi bakit ganun? Nag-aaral ko naman sila. Bakit pinabayaan nila ako? Ganun talaga ang iisipin nun eh. Di ba? Ito kasi si Harry, ito'y sulong anak doon sa kanyang ina. Tapos namatay yung kanyang ama. Ilang taon ka namatay yung ama mo? Pagkakaano ko, 23, ay 26, mga ganun, edad ko. Di malaki ka na rin. Tanda mo na yung pagkamatay ng iyong ama. Tapos, nung ikaw na rin nagtaguyod sa iyong ina. Tulong kayo, tulong. Minsan hindi gawa ng oras na yan, nag-asawa na ako, ano na ako nun eh. Nagkasama rin.
bukod. Pero pinupunta ko yung magulang ko kahit paano. Nasaan yung asawa mo ngayon? Wala na, hindi ko na alam eh. Wala na Bakit? akong balita doon. Anong dahilan at kayo nagkahiwalay? Mahabang istorya po. Mahaba. Ano istorya? Ay, hindi na natin ungkatin yun, pasensya na. At Mm. nababanggit natin yung ano mo. Mm. Kasi yung ang ina nito, si Harry, may sakit yung kanyang ina. Mm. At gusto sana nga umuwi itong linggo nito, itong araw na ito, uuwi sana doon, bibisitahin niya. Kasi wala siyang kontak kung paano ng kalagayan ng kanyang ina doon. Ngayon, gusto niyang puntahan na yung kaso mo, hindi pa kami wala kaming pera, hindi pa nakasweldo, hindi siya nakakatuloy pagpunta. At sana naman, sana punta siya ngayon, tapos babalik din kinabukasan. Bibisitahin lang yung kanyang ina doon, saka yung kanyang amain na may sakit din. Pareho sila may sakit. Parehas. Parehas Oo. sila. Kaawa naman ano. Tiyagang buhay talaga. May malayo yung kanyang ina nandoon sa Parañaque. Tapos siya naman nandito sa Alfonso, Cavite. Malayo yan. Para magtrabaho lang dito, kumita sa farm na ito. Tiyaga lang talaga. Para makaipon kasi pag doon daw sa Maynila, mahirap maghanap ng trabaho. Ay nagkataon naman yung may-ari ng farm na ito, taga Parañaque, kaya naipasok siya dito. Ay di magkasama kami sa trabaho dito. Ako naman bilang trabahador rin dito na turingan akong rito na caretaker ako. Wala rin naman akong kakayahang mamigay. Tama-tama lang yung sweldo ko sa aming pamilya rin. Hindi rin ako makapagbigay kay Harboy. Kasi tama-tama lang yung sweldo ko sa hindi pa naman ako kumita sa mga binablog ko. Sana nga kikita na ako diyan sa mga binablog ko para makatulong din ako sa mga tao. Wala ka bang dapat sabihin sa kung ano bang sakit talaga ng iyong ina? Bumaba ang sugar niya. Bumaba. Di ba kamoy na collapse na? Yun nga, dawa ang na-collapse siya nung oras na yun, yung dugo niya, ang sugar niya is 25. 25 na lang. 25 na lang po yun. Makukulat nga yun. Kasi ang boundary ng sugar natin hanggang 70 lang eh. Kaya po. Oo. Ay, mabuti nga, hindi na tuluyan, Ano ba, tawa ng Diyos naman. Eh di, manawagan ka dun sa iyong mga kamag-anak. Mayroon kang kamag-anak o sa ibang mga baka mayroong maaawa sa ating mga vlogger din na kukontakin tayo tapos yun, makakatulong sa iyong suporta sa iyong ina panggamot. Kasi ginagamot yung ganyang ina ngayon eh. Oo, dalawa yung ginagamot, yung amain saka yung ina. Galing ngayon, nasa bahay sila ngayon. Nasa bahay. Nasa bahay niyo, sama sila. Hindi mo nawagan ka, baka tayo Saka naman, hindi naman ako magsag ng matutulungan ko. Ang akin lang ang mensahe ay ganito. Sa mga magulang dyan na may mga lola at lola, huwag niyo pababayaan yung mga lola niyo. tama. Kasi gawa nung oras na hindi ko naman nilahat. Ako, di naman ako perfecto. Ganon din na minsan napabayaan ko yung magulang ko eh. Akin lang naman yung mensahe na kahit mga lola at lola na yan, huwag niyong pababayaan. Kasi hindi kayo aabot sa ganyan, hindi kayo makipag-ibang bansa, kundi dahil sa kanila. Nagsumikap sila.
nagtrabaho, Para lang kayo may mararating din. nag-tricycle, ano mang trabaho yan, para sa inyo. Kaya kahit hanggat maaari, nagmatanda na sila, mga line up, mga 60, pataas, huwag na huwag niyong pabayaan. Yun na yun. Yung lang naman ang gusto nilang parating sa atin eh. Oo. Kung kailan kung kailan mawala na, saka naman tayo Magsisisi. ngayon magsisisi. Yun lang. Sabihin ni ako si Lolo, ganyan din ka, yung ano ka, hindi pinabayaan. Tapos wala nang silbi. Wala nang silbi yung pagsisising yun. Dapat ngayon, habang sila'y buhay pa, pagsisilbihan rin naman natin sila ng akin nga magulang ko hindi sa itatanong nyo, talagang malayo rin sa Mindanao. Ay namatay yung kapanahonan ng COVID na gano'n tayo, hindi na ako nakauwi kasi may nag-lockdown bawal bumiyahe, bawal eh. Kaya hindi ko na nakita yung magulang ko na namatay. Yeah. Oo. Yun lang Ay, naman. matagal eh. May 20 years siguro nung ako'y hindi rin nakauwi sa amin. Yun lang naman ang mensahe ko. Umabot to sa lahat. Na huwag niyo pababayaan mga lolo at lola natin. Mga magulang natin. Yun lang naman. Yan, wala ho kaming pinatamaan sa aming mga binablog na ito. Wala kaming pinapatamaan. Kaso lang doon sa lahat ng mga magulang, mga lolo't lola, kung wala na yung dapat ate ring tulungan sila. Suklian talaga ng Suklian ng mabuti. Kasi matanda na sila, wala nang kayang magtrabaho. Dapat talaga mayroong mag-aaruga rin sa kanila. Yan ang huwag nating kalimutan. Na hindi tayo nagiging tao kung wala yung ating lolo at lola. At ating magulang. Yan. Adisir pang magulang natin, lolo muna. Kasi doon sila nanggagaling, Kasi masakit mang isipin na talaga sa panahon yan, maraming ganyan. Hindi ko sinasabi na lahat. Meron talagang ganyan. Kaya sinasabi ko, paabot ko lang sa inyo na huwag niyong pababayaan ng magulang natin. Yun na yun. Yun po mga katanaw, nasabi na po yung mga kalooban natin. Kaya ang magulang natin, huwag natin talaga pabayaan. Mga magulang natin. Ay tayo kasi, ako bilang magulang na rin, ay ang mga anak at mga apo hindi ko mapabayaan. Pero ang mayroong mga anak talaga na ang magulang pinapabayaan nila. Ibiyay wala na, pag tumanda na, parang wala nang kwenta sa kanila yung mga magulang nila. Hindi dapat ganyan. Dapat habang buhay pa ang magulang natin, mamahalin natin. Kasi pag nawala na, saka ka iiyak-iyak, tapos wala nang kwenta. Umiyak ka man, maghapon, magdamag. Ay, wala na. Hindi na babalik. Hindi na mabubuhay uli ang magulang. Kasi ang ating katawan panghiram lang natin ito. Pahiram. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Hindi natin alam yan. Di ba? Kahit sino. Oo. Wala nakakaalam. Mamaya o bukas. Walang nakakaalam. Kaya dapat talaga mahalin natin ang ating mga magulang. Number 1 yan. Ano pang masasabi mo, Hari? Wala na. Basta sa akin, yun lang na naman talaga. Okay. Kasi wala talaga akong pinapatamaan kahit sino. Wala eh. Wala namang pinapatamaan tayo na kahit sino.
Ito bilang aralaang sa mga anak, mga apo na buhay pa ang kanilang magulang at lula. Di ba? Katulad sa magulang ko, Oo. sa nanay ko, kahit na minsan nag-aaway kami niyan, kahit na mas marami, pero pag may, yan, katulad may sakit siya, pinupuntahan ko, hindi ko talaga pinababayaan. Mm. Kahit na sabihin na natin na Sobra. wala akong pera, at least, importante, makita niya ako doon. Na, Sobrang maalalahanin talaga ito si Harry sa kanyang magulang. kasi ang iniisip ko kasi, kung wala siya, walang magulang natin, wala ako dito. Oo. Wala. Kaya nga hindi na ito nagkaasawa na uli. Hindi nagkaasawa uli kasi talagang ang kanyang isip talaga, focus lang siya doon sa magulang muna niya. O Sa sabihin, magulang. kahit na sabihin na sa akin, mamas boy ako. Oo, aminin ko, mamas boy ako. Hindi po akit ganun katawa. Kaya ganun, kasi Siyempre. mahal ang magulang mo. Oo. Siyempre walang mga kapatid. Mm. May kapatid ba ang nanay mo diyan? Ang nanay ko may kapatid. Nasa Dasma. Pero mag-iisa lang talaga ako. Mag-iisa lang talaga ako. Yung mag-iisa siya, walang kapatid, sulong anak. Mm. Oo. Hindi ka naman ako nagbibilang eh. Ang akin lang naman, tulungan ko ang magulang. Kaya ganun din dapat kayo. Pero hindi ka ba nanawagan sa iba naman na kung may buong pusong matulungan kayo kasi ang iyong magulang nagmi-maintenance, no? Oo. Meron siya maintenance niyan. Sa akin lang naman, kung may magbibigay sa akin, salamat sa Diyos yan. God yan. Basta sa akin yan. Basta okay lang naman. Kung may nagbigay, salamat sa Diyos at sa inyo. Ganun lang yan. Ang akin lang naman minsan, yun lang yun, na huwag talaga ninyong pababayaan ang mga magulang natin. Kahit Yan. ano yan. Yan, mga katanaw. Narinig na po niyo yung mga hinaing at damdamin ni Harry Boy. At ako, bigang magulang din, ito, may karamdaman din ako. May maintenance din ako, may diabetes. Kaya ang akin lang ipapaabot, sana po magkaroon ako ng sweldo dito sa aking pinagbablog na ito. Kasi para makatulong din ako sa kapwa. Huwag nyo nang, Makakatulong din ako sa kapwa. subscribe Kaso nyo lang po siya. Sa Wala. Tanojo, subscribe nyo lang siya. Pindutin nyo lang yung notification bell para maging masaya siya. Maging masaya tayo. Yun lang masaya po na yun. ako doon. Okay na yun. Basta subscribe nyo ako sa channel ko sa YouTube, Katanaw Joe Ulais. O, bye-bye na po sa inyo. Bye-bye. Daddasan yung lahat. God bless sa inyo lahat. Mm.